itong ginagawang hustisya. Isang tinig ang babangon upang ipaglaban ang katotohanan. ¿Acaso no sabes respetar a las autoridades? Indio! Buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi isang lasong nakakamatay. Ano ka ba? Normal lang yan pagtapos na school. Yun nga, pagtapos na lang din naman. Ba't di ba tayo bigyan mga country works lang? Konting profit pa lang yan, Elena. You can say that kasi genius ka. I strongly agree with you, Stacy. Uy, di naman. Oh, you start sa bigla. Bilis ng oras, no? Tara, girls. Let's go. Let's go, Sam. Let's go. Blessed will God everyone. Good morning, class. Good morning, ma'am. Who's absent today? Nine, ma'am. Very good, class. Because today we will continue our discussion. At sino ba sa inyo ang nakakaalala kung anong ating tinalakay noong nakaraang pagkikita? Yes, Mr. Anton? Okay po, ang tinalakay natin noong nakaraang pagkikita ay tungkol sa buhay ni Rizal at ang mga aktang kanyang naisulat. Okay, so Mr. Anton, ano ba yung mga akda ni Rizal na alam mo? Okay, para po sa akin, meron lamang po akong dalawang aktang alam tungkol sa naisulat ng si Rizal. Ito ay walang iba kundi ang No Limit ang Herea at ang Filibusters mo po. Tama, no limit at Elfin. Okay, so Mr. Anton, what is your understanding about the novel No Limit Matter? Para po sa akin, nabigyang diin ang naging ambag ng mga kabataan katulad na lamang ni Jesus Noe Ibarra at ni Crispino. Ah, so boring. What did you say, Stacy? None, ma'am. Alam niyo ba, class, kung bakit kailangan natin pag-aralan ng buhay at mga isinulat ng Rizal? Yes, Miss Clara? For us to understand his struggles and sacrifices, ma'am? Tama! Pero alam niyo ba ang pinakadahilan? Ay dahil naniniwala lang kayong mga kabataan ang magiging pag-asa ng ating bayan? Pero paano? Ibang panahon yan noon at ngayon. Good question. Let's start from that. Ano bang meron sa inyong mga kabataan? Sa inyo? Bakit palagi sinasabi kayo ang magiging pag-asa ng ating bayan? Ha? Ma'am, meron lang mo akong katanungan. So bakit pa po natin kailangan pag-aralan kung ngayon ay nasa modernong panahon po tayo? Dahil sa panahon pa lang ng mga mananakot, lalo na ng Espanyol, ipinakita na ng mga kabataan ng ating bayan ang pagmamahal sa ating bansa. Tulad ni Jesus Noe Ibarra, isang mayamang binata na nagbalik sa ating bansa
Diego, si Crisostomo Ibarra ay nakatayo sa harapan ng mga mag-aaral at ng guro. Mga kababayan, ako ay bumalik sa ating lipunan upang magbigay ng tulong at pagbabago. Naniniwala ako na ang edukasyon ang susi ng pag-unlad ng ating lipunan. Ngunit Ginoong Ibarra, paano mo balak gawin ito? Magtatayo ako ng mga paaralan upang magbigay ng edukasyon sa mga kabataan. Gusto ko rin sila mabigyan ng kaalaman at kasanayan upang makatulong sa pag-unlad ng ating bayan. Ginoong Ibarra, bakit mo ito ginagawa para sa amin? Dahil naniniwala ako na kayo bilang mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Sa isang pagtitipon sa bayan, si Crisostomo Ibarra ay nakikipag-usap sa mga mamamayan. Aking mga kababayan, kailangan natin magtulungan upang makamit ang ating mga layunin sa buhay. Kailangan din natin magkaroon ng pagkakaisa, oportunidad upang maging matagumpay ang ating bayan. Pero Ginoo, paano mo kami tutulungan? Ako ay makikipag-ugnayan sa mga may makapangyarihan upang makamit ang ating mga ninanais. Nakikita niyo ba sa inyong imagination class? Oo. Good. Dahil hindi lang iyan ang naging ambag ng mga kabataan noon. Dahil noon, ipinaglaban din nila ang kanilang karapatan at karapatan ng ating mamamayan. Sa isang hukuman sa San Diego, si Crisostomo Ibarra ay nakatayo sa harapan ng hukom at mga opisyal. Mahal na hukom, ako'y nakikiusap na pakinggan ang aking hiling. Ang mga karapatan ng mga Pilipino ay tuluyan ng nilalabag ng mga opisyal ng gobyerno. Anong karapatan ang tinutukoy mo, Ginoong Ibarra? Ang karapatan sa pantay na pagtrato sa harap ng batas. Ang mga Pilipino ay hindi dapat tratuhin bilang mga Indio. Ito ay mga bulaang akusasyon lamang, Ginoong Ibarra. Ang mga Espanyol ay may karapatang mamuno sa mga Pilipino. Hindi ito tungkol sa pagmamalupit ng mga Espanyol. Ito ay tungkol sa karapatan nating mga Pilipino. Kailangan natin magkaroon ng pantay na pagtrato sa harap ng batas. Ginoong Ibarra, ikaw ay nagpapakita ng mga ideyang may kinikilingan. Mag-ingat ka sa iyong mga salita. Ako po ay hindi nagpapakita ng ideyang may kinikilingan. Bagkus, ako po ay nagpapakita ng karapatan ng mga Pilipino. Kailangan natin magkaroon ng lakas ng loob upang ipaglaban ang ating karapatan. Hindi lamang in class dahil ninais din ni Ibarra na tumulong sa mga mahihirap at mga nangangailangan sa ating lipunan. Sa isang baryo sa San Diego, si Crisostomo Ibarra ay nakikipag-usap sa mga residente. Aking mga kababayan, anong inyong problema dito? Bakit kayo naghihirap? Ginoong Ibarra, kami ay walang mga trabaho at walang lupang taniman. Hindi namin alam kung paano pa kami mabubuhay. Ako ay may plano na tulungan kayo, kaya ako ay magpapatayo ng mga paaralan upang magbigay ng mga trabaho sa nangangailangan. Maraming salamat, Ginoong Ibarra. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Hindi ko kailangan ng inyong pasasalamat. Ang gusto ko lamang ay makita kayong umunlad. Kaya kinakailangan nating magtulungan upang makamit ang tunay na kalayaan at kaunlaran ng ating bayan. At higit sa lahat, kumilos si Ibarra para pag-isahin ang mamamayan ng Pilipinas upang abutin ang layunin at ito ay ang makalaya sa mga mananakop na Espanyol. Aking mga kababayan, kailangan natin magtulungan upang makamit ang tunay na pagbabago para sa bayan. Hindi lamang ito magagawa ng mag-isa, kaya kinakailangan ko ng inyong tulong. Tayo ay magtulungan upang makamit ito. Pero paano natin ito magagawa, Ginoong Ibarra? Tayo ay mayroong mga pagkakaiba-iba sa ating interes at paniniwala. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugan ng pagkakapareho ng paniniwala. Bagkus, ito ay nangangahulugan ng pagtutulungan, pagmamalasakit sa kapwa. Kaya't kinakailangan tayo ay magtulungan at dapat tayo ay may respeto sa bawat isa. Tama ka, Ginoong Ibarra. Kailangan nating magkaisa at magtulungan. Kaya nga mga kababayan, kailangan natin magkaroon ng pagkakaisa upang makamit natin ang ating mga layunin. Dapat tayo magtulungan upang maging maunlad ang ating sariling bayan.
Ganon sila katapang nun. Ganon sila magmahal sa lipunan. Yes, my dear students. Dahil ang mga kabataan noon ay kumilos para sa pagkakaisa, pagbabago at pag-asa. Kaya naging pag-asa ng bayan sila, di ba? Yes, dahil kaya mong magdala ng pagbabago sa ating lipunan kung gugustuhin mo maging tulad nila. And so, we can be like them, di ba? Yes, we can be the hope of our country. Then, be a hope for everyone and for our country. Our discussion is here, class. See you tomorrow. Goodbye,